Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Praise be to Jesus. Hallelujah. Praise God. So, sa hindi paghabala, ay nais kong puntahan natin ang ating tekstong gagamitin sa oras na ito. At puntahan natin ang 1 Peter chapter 1, verse 6 and verse 7. Sabi ng verse 6, sabi rito, "In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that so the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ." Amen. Siya say amen. Mako po tayo sa oras na ito. Praise God. Purihin ng Diyos, muli salamat sa pagkakataon na katulad nito. At ating gugulin ang ating panahon sa gawain ng Panginoon. At bagamat laging sinasabi nating mga kapatid na ang mundo ay abalang-abala sila para sa Christmas Eve mamaya. Pero bago pa sila magsalo-salo, nagsasalo-salo na tayo kanina pa. Amen. So salamat sa biyaya ng ating Panginoon. At I hope ang bawat isa sa atin ay ating ma-appreciate ang pananampalataya na binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo, ang pananampalatayang ito ay ang ibang tao ay wala nito. Naniniwala ba kayo doon? Sabi ng Book of Thessalonians, if I'm not mistaken, 2 Thessalonians, sabi niya, hindi lahat ng tao ay may pananampalataya. Hindi lahat ng tao ay mayroong pananampalataya. So pinapakita rito na ang ating Panginoong Hesus ay nangungusap siya ng talinghaga sa mga tao. Ang mga alagad ay nagtataka at sinasabi niya, "Panginoon, bakit ikaw ay nangungusap ng talinghaga sa mga tao?" At sabi ng ating Panginoon, sabi niya, pinahayag niya, "Ako'y nangungusap ng talinghaga sa kanila dahilan meron siyang winika na sabi niya, sila ay nakakakita, sila ay tumitingin pero hindi sila nakakakita. Sila'y nakikinig pero hindi sila nakakaunawa. Ngunit wika ng ating Panginoon, mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakikita nyo ang mga bagay nito. At mapapalad ang inyong mga pakinig sa mga bagay na inyong narinig dahilan maraming mga propeta na gustong marinig ang mga bagay na ito, ngunit hindi nangyari sa kanila." So, pinakita niya ang ganitong bagay, kaya mapalad tayo na ang pananampalataya na meron tayo, ang pananampalataya na dumating na yan ay isang kaloob ng ating Panginoon sa bawat isa atin. It is a gift na ang pananampalataya ay hindi ito dahilan sa meron kang mataas na pinag-aralan, meron kang natapos, ngunit makikita natin maraming mga taong meron silang mataas na pinag-aralan pero they reject God. Kanilang tinatanggihan ang Panginoon. Ngunit sila na mga simpleng mga tao, sinabi ng ating Panginoon, siya'y nagalak doon sa Matthew chapter 11. Sabi niya, "Ama, nagagalak ako sapagkat nilihim mo ito sa mga pantas at mga matatalino, ngunit ito'y inihagyayag mo sa mga sanggol, sa mga bata na gustong matuto sa iyo at sila'y yung mga ipinanganak sa kaharian ng ating Panginoon." Hallelujah. Now, kanina ay pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pananampalataya. At ito'y nakita natin na ang pangunahing bagay na ating binigyan ng pansin, that this is the very foundation.
Ito yung pinaka-substance. So anuman ang bagay na paniniwalaan mo, ay dapat ito'y paniwalaan mo sa pananampalataya. Paniwalaan mo sa pananampalataya dahilan ito ay sinabi ng salita ng Diyos. Yun yung tunay yun yung pananampalataya. Meron siyang pinagsasaligan. Meron siyang foundation na doon nagmula bakit ito sinalita. Hindi ito kagaya lamang ng mga tradition na ito ay saling sabi ng mga tao. Ang ilan ay maaring merong pinagmulan and then later on ito'y nadagdagan at later on ay halos nawala na yung essence nito at nagbago na lulubusan. Pero alam niyo mga kapatid, ako'y nagpapasalamat dahilan sa inyong mga kamay, ang Biblia na inyong hawak-hawak, ito ay napakatandang aklat na. Pero ito, ang aklat na ito ay na-preserve at ang essence nito ay nakarating sa bawat isa sa atin upang ang bawat isa na madadatnan ito ay tumanggap ng parehong pagpapala na tinanggap ng mga unang taong nakahawak o nakarinig ng ganitong bagay. At bagamat ito ay nagsalin-salin at may mga taong nagliwat, nagsalin, pero salamat sa Panginoon na preserve pa rin ang mga tunay na mga salita ng Diyos until now. I cannot imagine mga kapatid dahilan sabihin natin ang aklat na ito ay napakatandang aklat dahilan ito ay way back na isinulat sa panahon ni Moses at itinala ang lahat ng mga bagay na pangyayari na nagawa ng ating Panginoon. Bagamat ito ay napaka-concise, binuod lamang ito at pinili lamang yung mahalagang punto na bakit ito sinulat. So makikita ninyo kung tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan, ay ang dahilan kung bakit ang author ay minimension ng ilang mga bagay dahilan ito ay merong kinalaman sa mga susunod na sabihin natin sa plano ng Diyos, sa mga susunod na pangyayari. So makukuha natin yung kaisipan ng author. Pero ang aking kinamamangha mga kapatid ay ang aklat na ito ay na-preserve ang kanyang mga salitang ito dahilan naniniwala ako ito'y iningatan ng Diyos. Ito'y iningatan niya para ito'y makarating sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Now, pupunta tayo sa sunod na bahagi. Pagkatapos nating tingnan ang pananampalataya na ito ay foundation, at ang isa pang bagay ay yung tinatawag na ito ay kagaya ng currency na ating ginagamit. At ang tao, the more na nagkakaroon siya the more na mas marami siyang salapi, ay mas marami siyang pwedeng mabili at makuha na mamahaling bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Na tayong mga mahihirap ay minsan ay nakatingin sa kanila, sasabihin natin, buti pa siya, kaya niyang bilhin. Kapag meron siyang nagustuhan na isang bagay, kahit mahal, ay sa isang snap ng kanyang finger, sa isang swipe ng kanyang card, ay nakukuha niya kagad yung ganung bagay. Kasi meron siyang ganitong tinatawag na kapangyarihan para bumili ng ganung bagay dahilan sa pamamagitan ng salapi. Ganun din naman ang tinatawag na pananampalataya. Na ang pananampalataya ay sa mga unang bahagi ng iyong pananampalataya ay may mga maliliit na bagay lamang ang kaya mong ma-acquire. Diba? Mga maliliit na bagay ang kaya mong ma-acquire. Pero habang ang iyong pananampalataya ay lumalago, then ang mga bagay na pwede mong ma-acquire through faith ay lumalaki din naman. Do you get the point? Ito ay gayon ang ating pananampalataya. So hindi mo kagad pwedeng sabihin na sana magkaroon ako ng pananampalataya na kagaya ni Abraham. Well,
tingnan natin mga kapatid, gaano ba katagal si Abraham naglingkod sa Panginoon until na kanyang masabi at until na kanyang sampalatayanan, paniwalaan at umasa kahit walang pag-asa. Kailan niya nagawa, na-acquire ang ganitong klase ng pananampalataya? Ito ay almost 25 years, di ba? It's 25 years in the making. So, kumbaga pa sa business ay lumago yung kanyang currency na hanggang sa dumating ay ang mga mamahaling bagay o mga imposibleng bagay ay nagagawa niya ng ma-acquire sa pamamagitan ng pananampalataya. So ganoon mga kapatid ang ating pananampalataya. So hindi napapansin ng kagaya ng ating binasa kanina, hindi napansin ng babaeng ito matapos na maubos ang lahat ng kanyang pera, ang kanyang ari-arian, naibenta na ang kanyang property marahil, pero hindi niya namalayan na meron siyang nakuhang isang currency para makakuha ng kanyang kagalingan. Diba? At nang kanyang makuha ito, isang iglap, nang kanyang marinig ang testimony about Jesus, at nang kanyang sabihin, and then dumating sa kanyang puso, kung mahahawakan ko ang kanyang laylayan, ako ay kagaling sa aking karamdaman. And now, nung mahawakan niya yun, nung ma-acquire niya yun, ngayon parang siyang isang taong biglang nagkaroon ng cash. At siya ay pwede nang pumunta doon sa tindahan at kanyang bayaran yung halaga na dapat na kanyang makuha. At nung kanyang makas yung pananampalatayang ito, then lumapit siya sa ating Panginoon, hinawakan niya ang laylayan, then immediately nakamtan niya yung kagalingan na dapat ay para sa kanya. Now, makikita natin na ganoon yung tinatawag na pananampalataya. At makikita natin na habang tayo minsan ay na-expose sa mga gawa ng Panginoon, nakikita natin para tayong naliliit dahil nakikita natin yung uri ng pananampalataya na meron tayo. Diba? Kagaya nung ama sa kanyang anak na dinala niya sa mga alagad. Nang dinala niya sa mga alagad at yung anak niya na epileptic, na bigla na lang bumabagsak, minsan sa tubig, minsan sa apoy, at sinabi niya sa mga alagad, inyong pagalingin ang aking anak. Pero wala silang nagawa. At nagrereklamo ang tatay na ito, dinala ko sa mga alagad mo. Pero wala silang nagawa. Hindi nila napagaling ang aking anak. Ngunit sabi ng ating Panginoon, kailan pa nangyayari ito sa kanya? Sabi niya mula pagkabata. At sabi niya, kung meron kang magagawa, ay tulungan mo kami. At sabi ng ating Panginoon, kanyang ibinigay ang pahayag na ito sa ama. Sabi niya, kung kaya mong sumampalataya, lahat ng bagay ay magyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang ma-expose siya doon sa ganitong bagay, then nakita niya yung para siyang isang bankrupt na tao, na wala, na zero, na parang isang tao na walang laman ng bulsa, na walang pwedeng ilabas kahit ano. At ang kanyang ginawa ay sumigaw na lamang siya, Panginoon, naniniwala ko, tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya. At sa oras na yun ay tinulungan ng Panginoon ang kawalan ng pananampalataya ng taong ito at pinagaling niya ang kanyang anak. So, makita natin, gusto kong idagdag ang ilang verse sa banal na kasulatan. Ang ating Panginoon ay minsan ay kausap niya ang mga alagad. Dito sa aklat ng Luke chapter 17. At ang ating Panginoon ay nangusap ng ganitong bagay. Sabi niya sa verse 17, tingnan natin yung ilang mga senaryo. At ito ay dito
ay meron itong kinalaman sa tinatawag na paglago ng pananampalataya. As I said kanina, the faith is like a currency na ito kagaya ng pera na dumadami, lumalago, at gayon ng pananampalataya. At ito ay ilan sa mga pinakitang paraan ng tinatawag na paglago ng pananampalataya ng isang anak ng Diyos. Sabi ng verse 1, 17 ng Luke, He said to His disciples, "It is inevitable that stumbling blocks come." Hindi maiiwasan. It is inevitable that stumbling blocks come. But woe to him through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea than he would cause one to this little ones to stumble. Be on your guard, sabi niya. Magbantay kayo sa inyong sarili. Be on your guard. If your brother sins, rebuke him. If he repents, forgive him. And if he sin against you 7 times a day, and returns to you 7 times saying, I repent, forgive him. Then, verse 5, tingnan niyo ang sagot ng mga apostles sa verse 5. The apostles said to the Lord, increase our faith. Increase our faith. So, ibig sabihin, ang faith ay nag-increase. See, it starts from, ito'y ginamit dito, the kingdom of heaven is like a mustard seed. Diba? Kagaya ng isang butil mustard seed na siyang pinakamaliit sa lahat ng buto na maitanim among the herbs. Siya ang pinakamaliit na buto. Pero sabi niya, once na ito ay naitanim, napakaliit niya, pero kapag siya'y tinanim at nagkaroon ng activation at ang chemical reaction ng binhi at ng lupa, and then kapag ang buhay na naroon sa mustard seed ay lumabas, and then siya ay uusbong, siya ay magkakaroon ng magiging isang tutubo at magkakaroon ng sanga at magkakaroon siya ng malalaking sanga at maraming dahon at magiging isang punong napakalaki na pwedeng sumilong ang mga hayop at magpugat ang mga ibon. So ganoon pinapakita ng ating Panginoon na ang pananampalataya ay lumalago. Hanggang sa dumating ang panahon na ito ay napakalaki na pwede nang asahan, pwede nang pagbitinan, pwede nang silungan, pwede nang dapuan ng mga ibon at ng mga hayop ay makalilim sa Kanya. So ito ay mga metaphor na pinapahayag ng banal na kasulatan para sa pananampalataya, paano ito nag-i-increase. So ang sagot o ang sigaw at hiling ng dalangin ng mga apostles, Lord, increase our faith. Increase our faith. Sino sa atin ang nais magdagdagan ng ating pananampalataya? Pupunta tayo sa isang bagay, mga kapatid. Ngayon, ang ating tekstong ginamit is from 1 Peter chapter 1, verse 6 and verse 7. At dito ay ginamit naman ni Apostol Pedro. Tandaan nyo, ang character or rather, ang tao na sumulat ng aklat na ating binasa, ng epistle na ating binasa is Peter. At mamaya si Pedro ay babalikan natin sa ilang mga bagay. Sabi rito ng 1 Peter na ito, sa verse 6, sabi rito, in this you greatly rejoice,
Dahil meron siyang mga unang sinabi na hindi na natin binasa, pero sabi niya, "In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary." Sabi niya, ngayon, kung magkagayon, ay sa isang maikling panahon, kung kinakailangan, ay you have been distressed by various trials. Well, nangungusap siya ng totoong bagay. Si Pedro ay nangungusap ng totoong bagay at sinasabi niya ang totoong karanasan na naranasan ng mga mananampalataya. Ang totoong karanasan ay ang ating Panginoon, kahit man siya ay nilalapitan ng mga tao at sinasabi ng mga tao, "Panginoon, gusto kong rabay, gusto kong sumunod sa iyo." Pero ang ating Panginoon ay nagsasabi siya ng totoong mararanasan ng isang disciple. Anong sinasabi niyang totoong karanasan ng mga disciples? Nang susunod sa Kanya, sabi ng ating Panginoon, ang mga asong gubat ay merong, ang sura ay milongga, ang ibon ay may pugad, pero ang anak ng tao ay walang mapaghiligan ng kanyang ulo. At minsan, merong gustong sumunod sa Kanya. Sinabi niya, "Panginoon, susunod ako sa iyo, pero bayaan mo munang ilibing ko ang aking ama." At sabi ng ating Panginoon, bayaan mong ilibing ng mga patay ang kanyang patay kung ikaw ay sumunod sa akin. At meron siyang isang pangbagay na sinabi, sabi niya, "Sino mang gustong sumunod sa akin ay tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin." Ito ay mga tunay na karanasan, and si Jesus ay hindi nagbibigay ng false hope sa kanino man. He's speaking reality. Nagsasabi siya ng totoong bagay na iyong mararanasan. Hindi siya nagsasabi na kapag ikaw ay sumunod sa akin, you will lie in a bed of roses. Ikaw ay higa sa bed of roses. Pero ang ating Panginoon ay nagsasabi ng tunay na karanasan at maranasan ng mga alagad. Basahin natin sa Tagalog yung verse na ito ng verse 6. Sabi riyan, "Na ito ay inyong lalong o totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalulumbay kayo ng muling pagsubok." Ano ang magiging karanasan sa panahong pagsubok? Merong kalumbayan. Merong kalumbayan. Pero alam niyo, akala ko ba, Brad, sabi ni James sa chapter 1 is, "Consider it all joy," 1 verse 2. Well, it's a different perspective. Ibig sabihin, meron kang ang totoong karanasan na naranasan mo sa panahon ng pagsubok, tiyak ikaw ay malulumbay. Pero kung ikaw ay tatanaw sa panibagong, merong panibagong perspective o ibang perspective na yung tinatanaw, ikaw ay magagalak. Dahilan, ang tinitingnan mo ay hindi yung kasalukuyang pagsubok, kundi afterward. Pagkatapos nito. Pagkatapos ng pagsubok, yun, then consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. So hindi po nagsasabi si James at si Peter ng magkaiba. Akala ko ba sabi ni Peter, pag yung si James ang iyong tagasunod ka ni James, disciple ka ni James, sasabihin mo, sabi ni James, magalak kami kapag may trials. Pero si Peter ay nagsasabi naman ng totoong bagay na ikaw ay makakaranas ng kalumbayan. That's true, brothers and sisters. Totoo, yan ay totoong karanasan ng mga mananampalataya. Na makakaranas ka ng kalumbayan sa panahon. Tinawag pa nga ito ni Peter doon sa verse na yun, na if necessary, you have been distressed
kung kinakailangan ay pinalumbay ka ng mga mulit-muli o iba't ibang pagsubok. So the proof, ngayon ang pinag-uusapan dito naman is the proof of faith. Proof of faith, being more precious than gold. Yung ating pag-uusapan is more precious than gold. It is not like gold. Hindi yun ang comparison ni Peter. Hindi ito katulad ng ginto. Kundi pinakita niya is more precious. Is more valuable than gold. Is more valuable than gold. Pero tandaan natin, kailan ang gold becomes more valuable? Kailan? See? Kailan ang ginto ay mas nagiging more precious or more valuable? Because more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So kailan ang ginto ay nagiging more valuable, more precious, it is after they are tried. Day after it is tried. Pagkatapos na ito ay daanin sa pagsubok. Kapag ito ay dinaan saan? Sa apoy. Hindi sa malamig na ano pa man na magdadala ng comfort. See, ito ay dadaan sa apoy. At bakit siya kinakailangang idaan sa apoy? Nakakita ako kung paano tinutunaw ang ginto, mga kapatid. Ang ginto, siya ay galing sa mga alahas, ilalagay siya sa isang palayok, at yung palayok na yon ay aapuyan nung apoy na mayroong pressure. May hangin na may pressure hanggang sa siya ay magbaga, hanggang sa siya ay matunaw. Ang matinding init na yun ay tutunaw sa kanya at ang tanging paraan para siya ay maihiwalay yung mga dross ay kinakailangan siyang matunaw na kagaya ng tubig at magiging daan para ihiwalay yung dross na yun. At idaan pa siya sa ilang mga proseso until na siya ay maging isang pure gold. Now, tingnan natin. Yan ang totoong bagay, mga kapatid. Yan ang totoong karanasan ng pananampalataya. Yan ang pinapakita ng banal na sulatan. So now, kung tayo ngayon ay papunta tayo doon sa tinatawag na ang ating faith ay mas tataas ang kanyang value at kaya niya nang ipangbili, di ba? May mga carats, di ba? May mga carats ang gold. Merong 16, may 18, may 24. So kapag 16 pa lang, ibig sabihin may mas malaki yung content ng ibang mga metal na nakasama sa kanya. But the more na nagiging na siya ay tinutunaw ay kapag naging 18, ibig sabihin kumukonti na yung part ng metal sa kanya hanggang sa maging 24K, ibig sabihin wala nang halong kahit ano, siya ay purong-purong ginto. At siya ay mataas na ang kanyang halaga. So, makita natin na sinabi diyan doon sa verse 7 ay more precious than gold which is perishable. Mas higit pa ito, ang ating pananampalataya ay inihalin tulad ni Pedro ng mas higit pa sa ginto. Mas higit pa sa ginto. Pero itong pananampalatayang ito ay walang masyadong nagbibigay ng halaga. Sa kabila na ang pagtataya
pagtataya ni Apostol Pedro dito is more precious than gold. Yung mga alahero, walang interest dito sa ganitong more precious than gold. Dahilan, hindi nila nakikita ang ganitong value. Pero kapag nakita mo ang ganitong value, hallelujah, kagaya ng isang merchant, nang makita niya ang isang pearl of great price, umuwi siya at binenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian para mabili yung pearl of great price. Kagaya siya ng isang taong nakahukay ng treasure sa isang lugar at alam niya, hindi niya yung pwedeng kunin. Kapag kukunin niya yun, nakaw yun. At ang kinakailangan niya ay umuwi siya ng kanyang bahay, ibinenta ang lahat ng kanyang pag-aari at binili yung lupang yun para magkaroon siya ng right doon sa kayamanan iyon. So, hindi mo yan pwedeng kunin at sneak at nakawin lamang. Well, kinakailangan mong bayaran ng halaga. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, it is more precious than gold. Now, ang ganitong bagay ay, alam nyo, pinakita ito ni Apostol Pedro na mas higit kaysa ginto. At ang ating Panginoon ay masyado siyang nagmamalasakit o masyado niyang pinagmamalasakitan ang iyong pananampalataya. You get that? Masyado niyang pinagmamalasakitan ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya, upang ito ay pataasin ang value nito. At habang ito ay tumataas, ay mas lalong magiging napakamahal. At alam niyo mga kapatid, at sasabihin ko rin sa inyo, na kung ang Diyos ay interesado sa inyong pananampalataya, ang kaaway ay interesado rin sa inyong pananampalataya. Ulitin ko mga kapatid, ang kaaway ay interesado rin sa inyong pananampalataya. Bakit siya interesado? Tingnan natin ang John chapter 10, verse 10. Ano sabi rito? John chapter 10, verse 10. Ano sabi riyan? Bakit siya interesado? Kasi siya ay magnanakaw. Nakakita ba kayo ng magnanakaw na nagnanakaw ng mga pansi? Na nagnanakaw ng mga mumurahing bagay? Ang magnanakaw ay alam niya yung value rin ng kanyang ninanakaw. Sabi pa nga ng iba, ay kapag yung isang magnanakaw ay nakakuha ng tanso, sabi pambiro nila, baka ipakain yan dun sa kanyang pinagnakawan. Ibig sabihin, wala itong value. Wala itong anuman. Pero ang sabi rito, bakit? I want to tell you, both God and Satan is interested to your faith. Why? Because the thief comes only to what? To steal, to kill, and destroy. But I came that they may have life and have it abundantly. So tandaan natin, both God and Satan is interested. Ang Diyos ay interesado sa iyong pananampalataya na ito ay lumago. Or rather, ito ay maging more precious, maging more valuable. Tumaas ang kanyang karat, kumbaga pa sa ginto. Tumaas ang kanyang K. Ngunit, ang kaaway ay interesado siya na nakawin ang iyong pananampalataya. Dahil lang kapag nanakaw na ang pananampalataya, tapos na ang lahat ng bagay. Wala na.
wala nang ipipurify. Wala na. Dahilan, naalala ko ang talinghaga ng ating Panginoon doon sa parable of the sower. Sabi niya, ang sower ay yumaon at may mga binhing nahulog sa tabing daan. Ang iba'y nahulog sa batuhan, ang iba'y nahulog sa dawagan, at ang iba'y nahulog sa matabang lupa. Ang nahulog sa dawagan o sa tabing daan ay karaka dumating yung ibon at tinuka yung binhi. And then, wala na. Tapos na kagad ang kwento sa panahong yun. So, yung sabi niya, ito ay ang kaaway na dumarating at kinukuha niya at inaagaw ang salita na naitanim. Dahilan, wag mong papahintulutan ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao. Dahilan meron niyang gagawin sa kanya. Dahilan ito ay meron siyang buhay sa kanyang sarili. Wag mong ihuhulog ang binhi sa lupa dahilan once na nagkaroon ng pagsasama ang dirt at ang seed, then magkakaroon ng chemical reaction, then siya ay tutubo, ang buhay ay mahayag. Wag mong papahintulutan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay mananatili siyang nag-iisa. Pero kapag siya'y namatay, kaya yan ang dahilan ng ating Panginoon ay namatay, nagpasimula siya nag-spread out. Nagpasimula siyang dumami. So Jesus, or rather, God and Satan is interested. Ang Diyos ay interesado para i-purify o i-refine ang gold na nariyan, pero ang kaaway ay gusto niyang kunin. Now, tingnan natin ang isang pangyayari sa banal na kasulatan. Tandaan ninyo, si Pedro yung ginamit nating teksto. At pupuntahan natin ang isang pangyayari kay Pedro sa chapter 22 ng Book of Luke. Chapter 22 ng Book of Luke, verse 30, or verse 31. Sabi ng verse 31, ito yung panahon ng Lord's Supper, at pagkatapos ng Lord's Supper, ay sa unahan ng talatang ito ay sila ay nagtatalo-talo, sino ba magiging dakila sa kaharian ng Diyos? Sino ba magiging dakila sa kaharian? Dahilan binanggit na ng ating Panginoon na sila ay hindi ako titikim ng alak na ito hanggang hindi ko kayo kasalo sa kaharian. At pinoproject na ng ating Panginoon na sila ay makakarating doon sa kaharian. At ang isip na ng mga alagad, sino kayang dakila doon sa kaharian? Sino kaya sa atin ang mas dakila doon pagdating natin sa kaharian? At ang ating Panginoon ay sabi niya, sa lupang ito, ang mga matataas, mariningal na tao ay pinaglilingkuran. Pero pinakita niya, ako'y narito bilang naglilingkod sa inyo. At kung sino ang pinakadakila, sa verse 27, for who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? It is not the one who reclines at the table, but I am among you as the one who serves. Pinapakita niya ngayon, sino ba ang dakila? Sino ang nagiging dakila? Sila na mga naglilingkod. Then, nagpatuloy ang usapan. Then, pagkatapos ito, binalingan niya si Pedro. Binalingan niya si Simon Pedro. Ang sabi ng verse 31, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Tandaan natin mga kapatid, ang kaaway ay humihingi ng pahintulot. Hindi niya pwedeng galawin ang sinumang mga anak ng Diyos without His permission. Nakita natin yan sa buhay ni Job, na ang Diyos
ay nagbigay ng permission matapos niyang ipagmalaki si Job. Nakita mo ba sa Job na aking lingkod? Walang katulad niya sa ibabaw ng lupa na sakdal na lumalayo sa kalikuan. At sinabi niya, sabi ng kaaway, kaya lang naman siya naglilingkod sa iyo kasi pinagpapala mo siya. Tanggalin mo ang pagpapala. Tingnan ko kung hindi kanya sumpain. Sabi niya, binibigay ko siya sa iyong kamay. So dito, makita natin na walang sino man. Pero brothers and sisters, hallelujah, kung itulot man ng Panginoon ng sino man ay ibigay, ay pahintulot niya para sila ay subukin, tandaan mo, ikaw pa rin ay nasa kamay ng Diyos. Still, He is in control. Narinig ko ang isang mangaral, sabi niya, alam niyo ba, kahit si Satanas ay pag-aari ng Panginoon. At hindi siya pwedeng gumawa ng anumang bagay na hindi itutulot ng ating Panginoon. At habang, sabi niya, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay ligligin niya kagaya ng isang trigo na inilagay doon sa bistayan. Diba? Doon sa bistayan, to sift you like wheat. But I have prayed for you. Amen. So pinakita niya na sa kabila na siya ay ipapahintulot sa ganitong bagay. Ipapahintulot ng Panginoon sa ganitong bagay, sa ganitong klase ng karanasan. Well, dito natin maintindihan, mga kapatid, na may mga panahon na ang Panginoon ang nagpapahintulot sa atin sa ating mga bagay na nararanasan. He allowed it. He gave permission para sa ganitong bagay. Pero sabi niya, nang si Pedro ay kanyang papahintulutan na siya ay subukin at siya'y malagay. Well, tandaan natin, kapag ang Diyos ang gagawa sa iyong pananampalataya, ang iyong pananampalataya ay kanyang susubukin para maging mataas ang kanyang halaga. Pero ang kaaway, kapag siya'y dumating para sa iyong pananampalataya, ay nanakawin niya ito at alisin niya, at ang gusto niya at ang kanyang ginagawa ay bagsak niya ang isang mananampalataya. Wala siyang concern para sa iyong paglago, ang concern niya, maagaw niya ang iyong pananampalataya. Well, tingnan ninyo ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pangusap. But I have prayed for you that your what? That your faith may not fail. Hindi niya sinabi, ako'y dumadalangin na huwag ka nang subukin, Peter. Hindi yun ang prayer ng ating Panginoon. Ang prayer niya para kay Peter ay sa kabila na siya'y dumaan sa ganitong bagay, ang prayer ko, ang pananampalataya mo ay huwag magkulang. Ang pananampalataya mo ay huwag magkulang sapagkat tanging ang pananampalataya ang magpapanatili sa tao na siya'y makapagpatuloy. But if this faith, once na ito'y makuha at maalis, lahat ay magka-crumple down. Ang tao ay tatalikod na. Ang tao ay aalis. Pero as long na ang pananampalataya ay nariyan, kahit man ang pananampalatayang yan ay maliit, ang pananampalatayang yan ay lalaban. Nakakita kayo ng isang binhi na nahulog sa isang siwang ng bato. At kapag na-activate yung buhay niya sa loob, then maghahanap siya ng daan hanggang sa kanyang siya ay masilayan ng araw. So, ang ating Panginoon, ang prayer niya kay Peter, ang iyong pananampalataya ay huwag magkulang.
At sabi niya, pero tingnan ninyo ang prayer ni Jesus kay Peter at yung kanyang prophecy sa buhay na mangyayari kay Peter. Sabi niya, but I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when you once have turned again, then strengthen your brothers. At ikaw, Peter, kapag ikaw ay nakapanumbalik na, kaya niya ipinapanalangin ng pananampalataya, dahilan ng pananampalataya ang makakapagpanumbalik sa kanya. Ang pananampalataya ang magiging daan para siya ay maka-overcome. Anong sabi ng banal na kasulatan na ang tayo'y nagtatagumpay sa sanlibutan at ang ating pagtatagumpay sa sanlibutan ay ang ating pananampalataya. Ang nakakapagdala sa atin sa pananagumpay ay ang pananampalataya. So yun ang dahilan bakit I'm praying for your faith. Kung meron man kayong idadalangin para sa akin, idalangin niyo ang aking pananampalataya. At kung meron man akong ipapanalangin para sa iyo, ay ipapanalangin ko ang iyong pananampalataya. Dahilan, anuman ang bagay na iyong kailangan ay makakamtan mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag ang isang tao ay nangangailangan, pag siya ay merong suliranin sa pera kung minsan hindi po pera ang kanyang kailangan na totoo, ang kailangan niya ay pananampalataya. I hope you get my point, brothers and sisters. Maraming bagay na minsan ay ating sinasabing pangailangan, pero ang pinakaugat ng lahat ng bagay na pangailangan ay pananampalataya. Merong verse sa Ecclesiastes na nagsasabi, money answers everything. Diba? Money answers everything. But brothers and sisters, so kung ang pananampalataya ay kagaya ng currency, ibig sabihin ang pananampalataya ay sagot sa lahat ng bagay. Ang pananampalataya, faith is the answer for all things. So sabi rito, then, ang kanyang, ang prophecy na binigay ng Panginoon, Peter, kapag ikaw ay nakapanumbalik na, when you turn again, when you have turned again, strengthen your brothers. Alam niyo kung ganito, ang idea nito, dahilan, ang ibig niya sabihin, Pedro, alam ko, mapapalakas mo. Kapag ikaw ay nakapanumbalik na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Sino ba ang masigit na kayang magpalakas? Sila na dumaan sa pagsubok. Is it right? Sino ba talaga ang kayang magbigay at magpalakas? Well, brothers and sisters, yan ang dahilan bakit ang ating text ay ginango natin kay Peter. It is Peter, si Pedro ang nagsabi, nasabi niya ang pananampalataya ay kagaya ng ginto na dinadaan at dinadalisay sa apoy. Well, nang si Pedro ay idaan sa pagsubok, then sabi niya sa verse 33, sabi niya, hinihingi ka sa akin ni Satanas upang ikaw ay ligligin na kagaya ng trigo sa isang bistayan. Pero dinadalangin ko ang iyong pananampalataya na huwag magkulang. At kung ikaw ay makapanumbalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Sabi niya. Then verse 33, nagpakita ng gilas si Pedro. Sabi niya, but he said to him, Lord, with you I am ready to go both to prison and to death. Mm-hmm. Sabi niya, Panginoon, handa akong sumama sa iyo sa bilangguan man
at kahit man sa kamatayan. Kamatayan lang, parang ganoon, kamatayan lang maghihiwalay sa atin. At ganoon ang paninindigan ni Pedro at sabi niya, so pinapakita niya, malakas siya, kaya niyang suungin ang ganitong bagay. At sabi rito ng ating Panginoon, and he said, well, kung si Pedro ay merong emosyon na sinabi, Lord, I am ready to go, but in prison and to death. At ang mahinahong sagot ng ating Panginoon, and he said, I say to you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied me 3 times that you know me. And he said to them, so, sa ibang verse, sa ibang gospel ay makikita mo kung paano sila nagpalitan ng salita at pinapakita ni Pedro. Pero nang sinabi na ng ating Panginoon, Pedro, hindi titilaok ang manok ng 3 beses na hindi mo ko pinagkakaila ng 3 beses. And Peter cannot imagine that. He can't imagine that he will deny his Lord. Hindi niya kayang i-figure out na hindi deny ko siya. Kaya sabi niya, handa akong sumama sa Kanya. Kaya nga ng ating Panginoon ay umalis na at sila ay pumunta na at sabi niya, at after ng Kanyang prayer, at sabi niya, tayo na ang nagkanulo sa akin ay malapit na. And then nang siya ay nagpasimula ng hiluhin, sino ang unang humugot ng espada? Si Pedro. Just to prove that he is willing to go with Jesus even to death. At tinagpas niya at sabi ng ating Panginoon, isakbat mo yan at kinuha niya ang tenga at ibinalik doon sa naputulan ng tenga at pinagaling. At hinuli ang ating Panginoon, dinala doon sa judgment hall. At sa panahon na siya ay dinala sa judgment hall, si Pedro ay sisilip-silip. At dahilan malapit ng Passover, hindi siya pwedeng makisama sa mga Gentile dahil gusto niyang mag-take ng Passover. Pero sa oras na yon, may nakakita sa kanya. Sabi niya, kasama mo siya, di ba? Sabi niya, hindi, nakakamali ka. Lumipat siya sa isang lugar at nakakilala siya. Sabi niya, parang yung pananalita mo ay kagaya ng pananalita ng taong yun. Sabi niya, hindi ko siya kilala. At sa pangatlong pagkakataon, he cursed and said, I don't know him. At di niya narinig yung manok, bawat pagdidinay niya ay tumitilaok. And the third time na kanyang i-deny si Jesus, tumilaok ang manok at nagpanama ang kanilang paningin ni Jesus. At siya'y umiyak at tumakbo dahilan nangyari ang bagay na sinabi ng Panginoon sa kanya. He failed. Dumaan siya sa ganitong bagay at hindi siya nakatayo. Na-fail niya ang ating Panginoon. At ang ganitong damdamin ay naglabis na nagpalumbay at nagpalungkot sa kanya dahilan nabigo niya ang Panginoon. But brothers and sisters, it's just a part ng paghubog ng Panginoon. Kaya makita natin, si Pedro ay siya ay nagpakita ng ganitong bagay. So, papansinin ninyo dahilan sa pagpinag-usapan ang pananampalataya, ito ay kinakailang idaan whether you like it or not. Whether you like it or not, ang gold, para ito ay ma-refine, para ito ay tumaas ang kanyang halaga, ang kanyang value, at maging 24K siya, kinakailangan siyang idaan sa apoy. Pero mga kapatid, ang kagandahan, ang apoy ay hindi magkukonsume sa kanya.
ang apoy ay magre-refine lamang sa kanya. Hindi ka maglalaho dahilan sa pagsubok. Walang pagsubok na magpapalaho sa isang anak ng Diyos, ng anak ng Diyos, ang Diyos ang sumusubok sa kanya. Kapag ang Diyos ang sumusubok sa kanya, hindi siya maglalaho dahilan sa pagsubok na yan. Ang kaaway kapag gustong nakawin ang kanyang pananampalataya, ay pwede siyang bumagsak sa ganitong bagay. Pero kapag siya ay ilalagay, ang Diyos ay naglagay na ng assurance kay Peter kapag nakapanumbalik ka. Ibig sabihin, makakabalik ka, Peter. Makakabalik ka, Peter. At kapag nakabalik ka, palakasin mo ang mga kapatiran. Dahilan ngayon, magiging effective ka na tagapagpalakas. Minsan, mga kapatid, ang point of view ng tao, ang kayang makapagpalakas sila na walang failure. No, brothers and sisters. Hindi gayon sa paningin ng ating Panginoon. Ang Biblia ay napaka-fair ng pagkakasulat. Hindi niya ikinubli ang mga flaws ng mga heroes of faith. Hindi niya itinago yung mga kahinaan, hindi niya itinago yung mga kabagsakan ng mga tao ng Diyos na tinawag na dakila o bayani ng pananampalataya. Sinabi even their failure. Pinakita ang kanilang mga failure and yet, yung bagay na yun ay hindi nakapag-consume sa kanila. Praise God. Ang ginto ay hindi siya makukonsume ng apoy. Kaya ang payo ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 3, inyong dili-dilihin anong klaseng materyales ang ilalagay ninyo, dahilan ang lahat ng materyales na ilalagay ninyo ay dadaanin sa apoy. It will be tested by fire. At kung ang inilagay mo ay dayami, sa isang iglap ay masusunog yan. Kapag inilagay mo ay kahoy, magliliyab yan pero magtatagal ng bahagya hanggang sa ito ay maubos, maliban siya'y agawin sa apoy. At kung ito'y bato, darating ang time siya'y magiging gapok at madudurog. Ngunit kung ilalagay mo dyan ay ginto, yan ay marirefine lamang. It can, only gold that can stand fire. Ang ginto lamang ang siyang kayang tumayo sa apoy. At doon inihalintulad ang pananampalataya. Now, pinakita ng ginamit kanina yung salita ng ating yung NASB version na binasa natin kanina sa chapter 17 na sinabi ron, inevitable. Ibig sabihin, hindi pwedeng iwasan. Talagang darating at talagang mararanasan. So, kapag ang Panginoon ay gumawa at i-refine niya ang pananampalataya ng tao, alam niyo ba, hindi lamang yung pananampalataya niya ang nare-refine, kundi ang kabuuan niya. Do you get the point? It's not just his faith alone that will be refined. It is his whole being. And most especially, his character. Now, tingnan nyo, balikan natin yung Luke chapter 22 kanina. Dahilan, meron siyang ilang statement na sinabi bago niya sabihin kay Pedro ang mangyayari sa kanya. Sabi niya sa verse 28, sabi niya rito, you are those who have stood by me in my trials. Alam niyo, even the Son of God ay hindi siya makakarating at makukuha ang tinatawag na inheritance na dapat ay para sa kanya maliban na daanan niya ang ganitong bagay.
hindi siya, siya ay heir, siya ay appointed heir, pero ang requirement sa kanya to be an heir, para maging rightful heir, ay kinakailangan niyang daanan ang ganitong bagay. At yan ang dahilan kanyang nang siya nasa harapan ni Pontius Pilate, sabi niya, for this reason I came to this world. Ang dahilan bakit ako narito sa mundong ito ay para sa ganitong bagay na kanyang kinakaharap ng kasalukuyang yon. At bakit hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili? Sabi at ang ating Panginoon ay kinakailangan niyang daanan ang ganitong bagay. Kaya sabi rito ng Hebrews chapter 5. Tingnan niyo yung Hebrews chapter 5. Sa Hebrews chapter 5 verse 7, ito ay yung panahon na siya ay nasa Gethsemane. Sabi ng verse 7, in the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one able to save him from death. And he was heard because of his piety. Sa panahon ng ating Panginoon ay dadaanin ng trials, mga kapatid, huwag niyong sabihin, huwag nating isipin ng ating Panginoon ay kalmado. No, sabi niya, my heart is troubled. My heart is troubled even unto death. Meron siyang pagbabattle doon sa loob niya dahilan alam niya kung anong klaseng kamatayan ang kanyang maranasan. Hindi siya mamamatay by lethal injection. Alam niyo, ang pinakamasarap na namamatay ay yung lethal injection. Diba? Sasaksakan siya una ng pampatulog. Ang process sa kanya, bibigyan muna siya ng tranquilizer. Makakatulog siya. And then susunod na i-inject sa kanya ay yung laso na. Then, magre-react na, pero hindi niya na alam at di niya naramdam na siya ay dumanas sa ganitong bagay at mapapansin niya lang patay na siya. Hindi ganito ang kamatayan ng ating Panginoon. Meron siyang suffering. He will die by suffering. Kaya't ang ating Panginoon, mga kapatid, si Pedro ay nagsasabi siya na tayo ay pinalulumbay ng mga paulit-ulit na pagsubok na ating dinaranas. Dahilan siya ay nakaranas ng ganitong bagay. At ang ating Panginoon, sabi rito, in the days of his flesh, tingnan nyo, ito'y nangyari sa Gethsemane, na ang medical science, ang medical research na pinag-aaralan nila yung kamatayan ng ating Panginoon and step by step hanggang sa isang point na yung pawis ay naging patak ng dugo. Ito, ayon sa kanila, ito'y dahilan sa isang nangyayari doon sa kalooban ng isang tao na nangyayari na ang kanyang pawis ay nagiging parang patak ng dugo. Well, it is possible. Nakakita kayo ng isang tao, merong ilan na nagkukwento, kapag mayroong mga taong nagagalit, dumudugo yung ilong nila. Ba? Dahilan doon sa stress. So, yung stress na kanyang nararamdaman ay nagiging daan para yung blood ay lumabas sa kanilang ilong. Ito yung stress na naranasan ng ating Panginoon ay merong kung anong reaction doon sa katawan niya na ang pawis niya ay pumatak na kagaya ng dugo. At it is proven by medical research.
So, in the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying, umiiyak at sumisigaw ang ating Panginoon. Naisulat ito, naitala ito, sa kabila na yung mga apostol na siyang kasama ng ating Panginoon ay tulog. Pero ako'y nagtataka, si Paul ay nagawa niyang isulat ang ganitong bagay ng ating Panginoon ay sumisigaw with a loud crying and tears to the Holy One that is able to save him from death, and he was heard. Mga kapatid, kapag ikaw ay tatawag sa Panginoon, didinggin ka niya. Didinggin ka niya, siya ay, ang kanyang mga mata ay nasa matuwid, sabi ng banal na kasulatan. Verse 8, although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. Sa kabila na siya ay anak, ay natutunan niya ang pagtalima. Siya ay ginawa niya ang lahat ng ito from the very beginning to the end. Hanggang sa kanyang isigaw ang huling statement, it is finished. Although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. And having been made perfect, having been made perfect or complete, ibig sabihin, na-accomplish. Sa ibang version ng salitang perfect is accomplished. Na-accomplish niya ang dapat niyang gawin. And having been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal salvation. Siya ngayon ay naging source after he accomplished, after he completed it, after he finished it. And then nang sumigaw ang malakas ng hell doon sa vision ni John sa Revelation chapter 5 na naghahanap ng karapat-dapat at wala siyang makitang karapat-dapat, tumayo ang kordero dahilan siya ay karapat-dapat ngayon. Because he accomplished. He become, tinawag dito yung salitang, having been made perfect, he became to all those who obey him a source of eternal salvation. Now, makita natin, alam nyo, ang sabi ng ating Panginoon sa mga alagad ay sinabi niya ang ganito. Balikan muli natin yung verse 28. Sinabi niya, you are those, sabi niya sa mga alagad niya, you are those, Luke 22:28, you are those who have stood by me in my trials. Sabi niya sa mga alagad, kayo ang nakasama ko at tumayo sa akin, nakasama ko sa panahon ng aking mga trials. Naalala ko ang ating Panginoong ang statement ng ating Panginoon ng kanyang pinakita yung judgment of the nation. Kanyang sinabi sa mga righteous na nilagay niya ang mga sheep sa kanyang kanan, sabi niya, ako ay nagutom, pero pinakain niyo ako. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y hubad, ako'y inyong dinamtan. Ako ay may sakit, ako'y inyong dinalaw. So, kagaya ito ng sinasabi niya sa mga alagad, kayo ang mga tumayo na kasama ko sa panahon ng aking trials. At sabi niya, kaya nga, just as my Father has granted me a kingdom, I grant you a kingdom as well. So kung ako ay binigyan ng aking Ama ng kaharian, ay bibigyan, ipagkakalob ko rin naman sa inyo ang kaharian. Pero bago ang ating Panginoon dumating doon para siya maghari, ay dumaan siya
sa trials. Dumaan siya sa trials. At ang trials na ito ay sabi niya, anong sabi ng ating Panginoon? Sa Revelation chapter 3, sa verse, tingnan natin ang verse na yun. Revelation 3, sabi rito, verse 21, sabi niya, He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Amen. Kaya ang ating Panginoon ay nagkaroon ng kaharian dahilan sa kanyang pagtatagumpay. At kanyang sinabi rin, sino man ngayon ang magtagumpay ay pauupuin kong kasama ko sa aking luklukan kung paano ako ay nakaupo sa luklukan. Ako'y nagtagumpay at nakaupo sa luklukan ng Ama. So, ang sabi niya sa mga alagad, bibigyan ko kayo ng kaharian. I will grant you a kingdom. Pero, kaya sinabi niya, kayo ang mga tumayo na kasama ko sa panahon ng aking pagsubok. At pagkatapos niyang sabihin ang ganung bagay, upang kayo, verse 30, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and you will sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. At pagkatapos niyang sabihin ng ganitong mga bagay, alam niyo ba mga kapatid, ang mga alagad na ito ang tumayo na kasama ng Panginoon sa panahon ng trials. Dahilan may mga nangyari. Sa John chapter 6, kung pagbabalik tanaw tayo doon sa John chapter 6, nang sabihin niya, ako ang tinapay na nanggaling sa langit, maliban ninyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo ay wala kayong buhay sa inyong sarili. At ang mga tao ay simulang nagsabi mabigat at pangungusap ito, and then later on, ang mga tao ay tumalikod. Pero pagtalikod nila, binalingan ng ating Panginoon, kayo! Hindi rin ba kayo tatalikod? At sila Pedro at ang mga alagad ang nagsabi na tumayo na kasama ng ating Panginoon. Hindi kami aalis, alam namin, ikaw ang may salita ng buhay. He stood with Jesus. Sa panahon ng John chapter 8, habang siya'y nakikipagtalastasan, ang paksa nila ay si Abraham at ang kalayaan at ang tungkol sa ang katotohanan ay magpapalaya at sinabi nila, hindi kami alipin, kami anak ni Abraham, hindi kami anak sa pagkakasala. Then, nagpatuloy ang kanilang conversation hanggang sa dumating na ang ating Panginoon sa punto na sabi niya, kung kayo ay anak ni Abraham, gagawin niyo ang mga anak ang gawa ni Abraham. Pero hindi niyo ginagawang ang ginawa ni Abraham. Therefore, hindi kayo anak ni Abraham. Kayo ay sa inyong amang dyablo. Then naging mainitan yung conversation nila, yung palitan ng salita. Sabi niya, bago pa si Abraham, ay ako na nga. Doon na sila nagalit at gustong batuhin ng ating Panginoon. Still, ang mga alagad na ito. Kaya pagdating doon sa tinalakay natin last Wednesday, doon sa John chapter 11, sabi ng mga alagad, Panginoon, di ba gusto ka nilang batuhin? Ngayon pupunta ka doon sa Judea. O pupunta ko ulit doon. Ano mangyayari sa iyo? Pero sabi niya, ang tao kapag siya'y lalakad sa liwanag, hindi siya matitisod. Kapag siya'y lalakad sa kalooban ng Diyos, walang bagay na mangyayari sa kanya. It is the most safest way. So pinakita niya, sa kabila ng mga taong ito, ay tumayo na kasama niya sa tinatawag na panahon ng kanyang trials, ay winikan niya na sila ay bibigyan niya ng kaharian, pero sila ay dadaan talaga
sa tinatawag na pagsubok. Praise God. Ang mga kapatid, tingnan natin ang ilang mga talata. Ang proseso ng ating Panginoon sa pag-aalis ng Diyos. Sabi ng Book of Proverbs chapter 25 verse 4. Verse 4 ng Book of Proverbs. Pinakita rito ang ganitong pangungusap. Sabi niya, take away the dross from the silver, and there comes out a vessel for the smith. Ibig sabihin, alam niyo ang silver ay bago siya gawin ng isang alahero at gawing alahas, ang silver ay nire-refine. Kaya sabi rito, take away the dross from the silver, and there comes a vessel. Merong lilitaw na isang vessel para sa isang smith. So therefore, pinapakita na ito ay isang paraan. Ang isang dumaan sa ganitong proseso ay magiging isa siyang vessel. Ang tawag dito ng 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21, ang sabi riyan ni Apostol Pablo ng kanyang sulatan si Timothy. Si Timothy ay binigyan ng advice ni Paul at sabi niya rito, take away, sabi niya, now in a large house there are not only gold and silver vessels, but also vessels of wood and earthenware, and some to honor and some to dishonor. And therefore, if anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel for honor, sanctified and useful to the master, prepared for every good work. After na siya ay malinis, he will become a vessel for the master, para sa isang Panginoon, para kanyang gamitin, at ito ay para sa kanyang karangalan, para sa kanyang purihan. Hallelujah. Now, tingnan ninyo ang ang verse ng Romans chapter 5. As I have said kanina, mga kapatid, ang bawat isa, bawat ang pagsubok sa pananampalataya ay pinakita ang ganitong bagay. Chapter 5 ng Book of Romans, starting verse 1. Sabi ng verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Are we justified? Si tayo ay mga inaring ganap. Therefore, bawat inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ay meron tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Though or through whom also we have obtained our introduction by faith into the grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. And verse 3, and not only this, but we also exult in our tribulation. Sabi niya, hindi lamang ganito, kundi tayo rin naman ay, tingnan ninyo ang wikang Tagalog. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kabighatian. So yung point of view rito ni Paul ay kagaya ng point of view na pinapakita ni James, na count it all joy.
Dahilan, sabi niya, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalalamang, see, is the end result ang tinitingnan bakit sila merong tinatawag na kagalakan. Ang tinutukoy ni Peter kanina ay yung kasalukuyang karanasan. So, ang tinitingnan niya, sabi niya, nagagalak tayo sa ating mga kapigatian na nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan. And not only this, but we also exalt in our tribulation, knowing that tribulation brings about perseverance. It brings about, nagpo-produce, yung mga bagay na iyong naranasan ay it brings about perseverance. And perseverance, then sa NASB translation, and perseverance and proven character. It's a proven character. A character that's been refined. After tribulation, yung mga tribulation na ito na tinutukoy niya, ay ito yung mga naranasan sa panahon ng trials. At sa trials ay merong suffering. And the tribulation brings about perseverance. And perseverance is proven character. And proven character, then hope. It's always makikita natin ang hope ay meron siyang laging pinag-aangklahan. Hindi siya basta nauuna ang tinatawag na pag-asa. Kaya pinakita rito, yung proven character ay merong pag-asa. The proven character and hope. And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who has given us. So, ganito ang sinasabi niya. So pinapakita na ang dinudulot ng ganitong bagay. Alam nyo, bakit si Peter ay nakita sa ganitong bagay? Bakit si Peter ay lumitaw ng ganito? Dahilan nang siya ay dalhin ng Panginoon sa ganitong mga bagay na karanasan, then afterward, nangyari yung sinabi ng Panginoon sa kanya, naging tagapagpalakas siya ng mga kapatid. Pinalakas niya ang mga kapatiran. Tingnan natin ang sinasabi ni James. Yung binabasa natin kanina sa James 1, starting verse 2. Sa James chapter 1. Sabi niya, consider it all joy, my brethren, when you encountered various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Ito pala yung nagpapa-enhance ng tinatawag para, alam niyo yung ang endurance ng isang tao, the more na pinapractice niya, the more na ito ay nag-extend. Diba? Yung mga athlete ay ginagawa nila, yung mga tumatakbo, yung mga lumalaban sa boxing, kanilang na-exercise ang kanilang endurance. So consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of what? Of your faith. It is sa tuwina na ang isang mananampalataya ay dadaan sa pagsubok. It is always the testing of the faith. Nakita ito ni James, nakita ito ni Peter. At nakita rin ito at pinakita rin ito ng ating Panginoon, and I pray that your faith will fail not. Knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Upang ikaw ay maging kompleto at di ka magkukulang
sapagkat yung mga bagay na iyong pinagdaanan. Then naalala kong sabi ni Peter, tuloy natin dahilan bukod sa statement ni Peter sa verse 6 ng chapter 1, ay meron din siyang statement sa chapter 4 ng 1 Peter sa verse 12. Sabi ng verse 12, siya ay nagpahayag. Sabi niya, "Beloved, do not be surprised. But most of the time, we are surprised." Sabi ni Peter, sabi niya, "Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal." Sa isabing version sa ASB, "Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you. Fiery ordeal among you which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you." Natila baga strange? Well, it's strange kasi that's the very first time na naranasan mo ang ganong bagay. It's strange. Pero, ang sumunod na pangungusap ni Paul, "But to the degree that you share the sufferings of Christ." But sabi niya sa ibang version, "But rejoice in so far as you share Christ's suffering." Ang ganito palang bagay ay nagpapakita na ikaw ay naging kalakip sa hirap ng ating Panginoon. Christ is a suffering to the degree that you share the sufferings of Christ, and keep on rejoicing, so that also at the revelation of His glory you may rejoice with exultation. But rejoice in so far you share the Christ's suffering, that you may rejoice and be glad when His glory be revealed. Kapag sa panahon na siya ay nahayag, kaya ang sabi ni Apostol Pablo, makipagtiis tayong kasama niya upang tayo rin naman ay lumuluwalhating kasama niya. Now, after ng ganitong bagay, after ng ganitong mga karanasan at naranasan, wag mo lang iwawala ang pananampalataya. At ang lagi mong idalangin, "Panginoon, ingatan mo ang aking pananampalataya." Dahilan, ito ang bagay na magiging daan para ikaw ay manatili. Dahilan, faith is the very foundation. Kapag ang pundasyon ay matibay, kung dumaan man ang mga lindol o na pamang mga bagay, hallelujah. Pero dahilan ang pundasyon, ang sabi ng ating Panginoon, ang isang tao, ang matalinong tao, ay tutulad ko sa isang tao ang dumirinig ng aking salita at kaniyang tinutupad ang bagay nito, ay tutulad ko sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang unos, dumating ang malakas na hangin, dumating ang baha, hinampas ang bahay, ngunit hindi siya bumagsak dahilan siya'y nakatayo sa ibabaw ng bato. In the same way, ganun ang naranasan ng isang bahay na nakatayo sa buhanginan. Dumating ang bagyo, dumating ang unos, dumating ang hanging malakas, bumaha at hinampas ang bahay nito at bumagsak at napakalaki ng kanyang pagkawasak. Pareho sila ng karanasan, pero ang pagkakaiba ay ang pagkakatayo sa ibabaw ng bato. Hallelujah. Mga kapatid,
Yan ang dahilan gustong nakawin ng kaaway ang iyong pananampalataya. Dahilan napaka-valuable niyan. Napakataas ng halaga niyan. Na kung yan ay pababayaan sa iyong buhay, ay merong bagay na kakahinatnan at ikaw ay maging katulad ng anak ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo. And that's the reason, hallelujah, He's not after, hindi siya after sa kung ano man sa'yo. Hindi siya after sa kung ano man meron ng isang anak ng Diyos. Siya'y after sa kanyang pananampalataya. Even in the Garden of Eden, anong tinarget ng kaaway? Ang kanyang pananampalataya ng tao. Hindi baga sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain ng lahat ng bunga ng punong kahoy dito sa halamanan. Sa pasimula pa lang, ang target niya ay ang pananampalataya. Ay nakawin ang pananampalataya. At nang manakaw niya ang pananampalataya, ang tao ay bumagsak. So brothers and sisters, now tingnan natin ang huling pangyayari sa buhay ng isang lingkod ng Diyos ng pangalan ay Abraham. He start as the name of Abram as High Father. But lumipas ang panahon, dumaan sa maraming bagay. Pero ang unang-unang lagi niyang ginagawa ay maniwala at sumunod sa sinasabi ng Panginoon. By faith, he obeyed. Siya pumunta sa lugar na hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Well, hindi mo man alam, just let him, pahintulutan natin siya sapagkat ang pinakamahalaga, ikaw ay nasa kanyang kamay. Hindi mo man alam ang daan, well, ngayon ay tayo ay nabubuhay sa mataas na technology. Minsan tayo ay mga driver ay nagdadrive, walang alam kung saan pupunta, pero nakarely siya doon sa Google Map, nakarely siya doon sa navigator, at alam niya yung navigator ay magsasabi sa kanya, pero paminsan-minsan nililigaw siya. Diba? Pero mga kapatid, gayon tayo kung ikaw ay naglalagay ng tiwala sa navigator. How much more ikaw ay magdigay ng tiwala sa Diyos na umaakay sa iyo. Even though hindi mo na alam yung sinusuong mo. Minsan nagtataka ka na kapag dinadala ka na sa mga gubat. Pero idaan ka man sa gubat as long na ang Panginoon na naglilid sa iyo. Hallelujah. Pabayaan mo. Ipaubaya mo sa Kanya sapagkat alam niya ang Kanyang ginagawa. Alam ng ating Panginoon ang Kanyang ginagawa. At nang si Abraham ay tawagin niya, siya'y sumunod. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero siya'y sumunod pa rin. At nang siya'y dumating doon, may mga panahon na siya ay nagtatanong. At sabi niya, Panginoon, natatakot na siya dahilan malapit na siyang mamatay. Pero ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, Abraham, I am your shield. Amen. Ako ang iyong kalasag. Ako ang iyong protection. Saan ka man makarating, ikaw ay aking poprotektuhan. Dahil in the first place, sabi ng Panginoon, I will bless them that will bless you, and I will curse them that will curse you. At habang siya ay nagpapatuloy, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya, and then pinakita sa kanya ang dami ng bituin sa kalangitan at kanyang pinaniwalaan at siya inakay ng Panginoon. Then tingnan natin ang huling hantungan at nangyari sa buhay ni Abraham. Chapter 4 ng Book of Romans, verse 17. Sabi rito ng verse na ito, sa verse 17, and as it is written, a father of many nations have I made you in the presence of him whom he believed, even God who gives life to the dead and calls into being that which does not exist.
And verse 18, anong sabi riyan? In hope, he believed against hope. Paano na siya ngayon? Paano niya nagawang paniwalaan ang paano siyang umasa sa isang wala ng pag-asa? At mga kapatid, umasa siya kahit wala ng pag-asa, dahilan meron siyang pinanghahawakang isang bagay. Ito ay ang salita ng Diyos. Yun ang kanyang pananampalataya. Na ang kabila ng mga bagay ay napaka-imposible. Pero dahilan sinabi ng Panginoon, kanyang hinawakan at siya'y umasa. Sinabi ng Panginoon, in hope against hope, ang walang pag-asa ay ang kalalagayan ni Sarah. In hope against hope, he believed, so that he might become a father of many nations, according to that which has been spoken. So shall your descendants be. And without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Sa ganitong bagay, tayo nagtatanong, Panginoon, gusto ko ng ganitong pananampalataya. Pero hindi yan mangyayari hanggat hindi ka dinadaan sa ilang mga bagay. Hallelujah. Dahilan, walang shortcut. Walang shortcut sa paraang ito. Walang shortcut para lumitaw ang ginto as refined ay ang kanyang pagkaginto ay 24K. Walang shortcut, kinakailangan siyang dumating sa ganitong bagay. At naranasan ni Abraham ang isang buhay na kaya niyang asahan kahit walang pag-asa. Ang mahalaga, basta sinabi ng Panginoon. Yun ang pinakamahalagang bagay, basta sinabi ng Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, then yun yung pinaka-anchor mo. Doon ka naka-angkla doon sa bagay na yun. Gaano man ka-imposible ang lahat ng mga bagay, as long na sinabi ng Panginoon, it will come to pass. It will happen. At kahit man ang hindi niya naranasan ang manghina sa pananampalataya. Lahat tayo nagnanasa ng ganitong bagay, ang hindi na manghina sa pananampalataya. Pero before this state ni Abraham, ay dumain siya sa ups and down ng kanyang buhay. But at the end ng kanyang buhay, and without becoming weak in faith, hindi niya na binigyan ng pansin ang kanyang sariling katawan ni ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. But sabi ng sumunod na verse 20, yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. And being fully persuaded that what God had promised, he was able also to perform. Now, ang pananampalatayang ito ay napakataas ng currency at kaya nang bilhin at kunin kahit ang imposibleng bagay. Kaya niya nang kunin. At kahit man doon, dinala siya sa isang mas mabigat na pagsubok, nang si Isaac ay hingin ng Panginoon as an burnt offering. And he offered Isaac. Sinunod niya ang lahat at handa niyang patayin dahilan naniniwala siya ang Diyos ay napakatapat sa kanyang salita. Nasabi niya kahit mamatay si Isaac, bubuhayin ng Panginoon dahilan ng pangako niya ay kay Isaac. Basahin niyo 17. Sabi niya nalungkot siya doon nang si Isaac ay iwin inawat siya sa pagsuso at naglagay ng piging
at binuli ni Ismael. Nagalit si Sarah, palayasin ang anak ng alipin na hindi pwedeng magmanas na kasama ng aking anak. Nalungkot si Abraham. Sabi ng Panginoon, sundin mo siya, pero tandaan mo, siya ay anak mo, pero ang pangako ko, ang tipan ko ay nakay Isaac pa rin. Kaya, ng kanyang ialay si Isaac, alam niya, ang sabi ng Panginoon, ang aking tipan ay nakay Isaac. Whatever happened, babangunin niya at ibabangon niya si Isaac dahilan ang kanyang tipan ay nakay Isaac. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Well, alam natin, bakit ka, kapatid, nakakaranas ng ilang mga bagay sa iyong buhay? It is because God is working on your faith. Na ang iyong pananampalataya ay mas mahalaga pa kaysa ginto na nasisira at nawawala ng halaga. Palakpakan natin Panginoon, mga kapatid. Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Praise God. Witin natin uli yung inawit natin kanina. Thank you, Jesus, for the blood. Hallelujah. Oh, I pray, tulungan tayo ng Panginoon. And I believe, brothers and sisters, itinalaga tayo para sa ganitong klase ng kalalagayan at katatayuan sa buhay. You are predestined sa ganitong bagay. Hallelujah. At kaya ka nire-refine ng Panginoon dahilan dinadala ka niya sa mas mataas na kalidad ng iyong pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Praise God. Singers. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. And from the far side of the castle, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me
Blessed be your name, O Lord God. Hallelujah. More precious than gold. I hope, brothers and sisters, now we know the value of the faith that we have. Ngayon, alam natin kung ano, gaano kahalaga ang pananampalatayang yan na pinapahalagahan ng ating Panginoon at gusto rin namang agawin ng kaaway. Hallelujah. Ngunit salamat, tayo ay dinalangin na ng Panginoon in the Garden of Gethsemane. At sabi ng ating Panginoon, Ama, hindi lamang sila ang aking dinadalangin, kundi sila rin naman na maniniwala sa kanilang mga salita. Oh, thank God if Jesus prayed for Peter that his faith may fail not, then also Jesus prayed for us. Hallelujah, hallelujah. Let us pray. Dakilang Diyos, papasalamat kami, Panginoon, kung bakit kami nakakapanatili, kung bakit kami nagtatagumpay, kung bakit kami ay sumusulong at iyong pinalalago sa uling araw nito ay dahilan sa pananampalataya na liligay mo sa amin. At ang pananampalatayang yan ay buhay, Panginoon. Ang pananampalatayang yan ay lumalago, lumalaki sa buhay ng bawat isa sa amin. O Panginoon Diyos, far be it na ito'y manatili sa isang kalalagayan at hindi ito'y maging stagnant. I pray, Lord God, na ito ay lumago at ang paraan mo para ito ay palaguin, pagyamanin, ay kung magkaminsan, Lord, ay dalhin kami sa iba't ibang mga klase ng paraan ng pagsubok. At ito ay nagdadala ng kalumbayan sa amin. It distress us, Lord. Ngunit gayon pa man, Panginoon, ang distress na yan is for, hallelujah, is for a while, Lord. Ito'y pansamantala lamang, Panginoon. Ngunit pagkatapos ito ay magdadala ng isang result sa amin. It's a proven character. Isang pananampalataya na subok. Isang pananampalataya na hindi na mag-aalinlangan. Isang pananampalataya na malakas at di na manghihina. At isang pananampalataya na kaya ng hawakan kahit ang mga bagay na imposible, Panginoon Diyos. Lord, we are praying, Lord, and you are preparing us, O Lord God, hallelujah, para sa isang dakilang pananampalataya. Dahilan para sa dakilang gawa ay kinakailangan ng isang dakilang pananampalataya, Panginoon, na itutumbas sa isang napakalaking paggawa mo, Panginoon, sa buhay ng iyong iglesia sa uling araw nito. O Lord, hindi mo dinala si Abraham sa isang malaking pagsubok, hallelujah, sa isang malaking blessing, Panginoon, hanggat hindi mo dinadala ang kanyang pananampalataya na ito ay ma-refine na kagaya ng ginto. At nang siya ay dalhin mo, Panginoon, hallelujah, doon sa isang altar na iyong inihanda sa kanya at na kanyang nagawang ialay ang kanyang kaisa-isang anak na kanyang pinakamamahal. At pagkatapos ng trials na yun, ikaw ay nagsabi, hallelujah, sa oras na ito, tinataas kong aking kamay at sa pagpapala ay pagpapalain kita, sa pagpaparami ay pararamihin kong iyong binhi. At sa pamamagitan ng iyong binhi ay magtatagumpay sila at magkakamtan nila ang pintuang daan ng kanilang mga kaaway. O Lord God, binigay mo ang mas dakilang blessing after, hallelujah, ng pananampalataya ay makita mo, hallelujah, sa isang mainam na kalalagayan that is more precious than gold, Lord God. Hallelujah. Panginoon Diyos, aming sinasampalatayanan ang isang araw ng nalalapit na iyong pagparito, na iyong aangat at dadalhin ang aming pananampalataya sa isang mas mainam na status. Hallelujah. Na hindi na mag-aalinlangan, hindi na matatakot
at hindi na magda-doubt, Panginoon Diyos. Bagkus, hahawakan ng mga bagay na kahit man ito gaano kahirap, gaano man kaimposible, gaano man, hallelujah, kawalan, wala mang makikitang speck ng pag-asa. Ngunit Lord God, as long na ikaw ay nagsasabi, ikaw ang nangungusap, ikaw ang umaakay, ikaw ang nagdadala sa amin, then Lord God, hahawakan namin ang iyong mga salita without a shadow of a doubt, at aming pananampalatayanan at paniniwalaan, at iaangkla ang aming mabuhay at sabihin, Lord, naniniwala kami na ikaw ay makagagawa. Hallelujah, at iyong gagawin ang ayon sa iyong mga salita. Lord God, sa oras na ito, alam kong ang bawat isa ng mga lalaki at babae, they desire, Lord, ang kanilang mga desire, Panginoon, ay umangat ang kanilang pananampalataya. At yan ang dahilan, O Diyos, sa mga bagay na kanilang naranasan ng bawat isa sa amin, ay dinadaan mo kami sa ganitong bagay, and you are refining us, Lord. Hallelujah, sapagkat mahalaga, Panginoon Diyos, kung ang kaaway man ay darating at gustong nakawin ang aming pananampalataya, tulungan mo kami. Hallelujah, at ingatan mo ang aming pananampalataya, Panginoon, at di magkulang na maging daan ng aming patuloy na pagtatagumpay sa buhay pananampalataya. O dakilang Diyos, hallelujah, sa iyo namin nais ipagkatiwala ang buhay na ito sapagkat ikaw ang siyang nagpasimula ng pananampalataya at ikaw rin ang magpapasakdal nito at ang magtatapos nito sa huling mga araw nito. O Lord Jesus, hallelujah, we bring you all the praise and honor and thanksgiving in the name of our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise be to God. Hallelujah. Hallelujah.